Ating mga taga-Life of Grace, alam niyo naman po kung bakit. Bakit nga ba? Dahil ang ating pong itinuturing na ama ng ating iglesia ay of course ay napakalaga ang araw na ito para sa kanya at para sa atin din po mga kapatid dahil ito po ay kanyang arawan. 47th birthday. Amen. Kaya naman po ang aking message pa mga kapatid. Ito po ay continuation ng aking mensahe last month. Natatandaan niyo po ba o pa ba ang aking mensahe? Of course, hindi na. Sabi nga ni Pastor, 1 week lang eh. Kasi Pastor nga nakakalimutan na eh. Sabi ni Pastor, yung mga kanyang message na nakakalimutan na kagad natin. So, i-remind ko lang po tayo, magkaroon po tayo ng konting recall dun sa aking message last month. Ito po ay, ang pamagat ay Remember Him. May 4 na puntos po akong tinalakay doon. Remember Him, yung tinutukoy po doon ay of course, ay ang ating pastor. Remember Him in your burden. Remember Him in your battles. Remember Him in your blessings. And remember Him in your best life. In your best belief. May pang-5 pa sana yun. Remember Him in His birthday. So, due to public demand and social media demand ng naunang message, naka 3M po kasi yun sa social media. 3M. Yung M po doon, ang nanood lang, si Monique, si Marisa. Monique, Marisa, and me. 3M. So, ang message po natin today is Remember Him Part 2. Okay, remember Him simply means to be mindful, to think of, or always put Him in your hearts and mind. Sinabi ko po yan last message. In general, consider the outcome of His lifestyle. Yung ating pong pastor, his faith and his calling in the family of God. So remember Him, ang title natin, Part 2. First point, medyo bilisan natin dahil nagmamadali tayo. First point, remember Him is a command. Remember Him is a command. In the Bible, commands are generally used to refer to instructions from God to His people to do or not do a certain activity. Remember Him. Ang command na remember them o Him ay hindi lang basta pumasok sa isip ng writer o sarili niya lang na command, bagkos ito ay kinasiyan mismo ng salita ng Diyos. Pakita muna natin yung Hebrews 13:7. Muna tayo sa outline. Remember them. Them po yung tinukoy dito. Siningil out po natin yan para sa ating nag-iisang pastor. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So gaya po na sinabi ko, ang word na remember Him ay hindi lang basta pumasok sa sariling pag-iisip lang ng nagsulat, ng writer, kung si Apostle Paul ba yan, si Luke o si Apollos, kasi yun lang po ang mga tinutukoy na posibleng nagsulat ng Hebrews, ng Book of Hebrews. Pero malaki po ang haka-haka ng marami na si Apostle Paul ang nagsulat ng Book of Hebrews.
So tinan po natin na ang katotohanan na ang bawat scripture ay kinasihan ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Para lang po i-ano natin na ang command ay hindi lang basta sa salita ng tao. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So para po yan sa pagsasansala ng bawat believer, para sa kapakinabangan ng pagtuturo at pagsaway. So ayan po yung number 1 point natin. Remember Him is a command. Punta po tayo sa sub-point. The character of the person in the command. The character of the person in the command. Of course, ang tinutukoy po dito mga kapatid, walang iba po kundi ang ating pastor o ang pastor ng iglesia. Ang tinutukoy ng command patungkol po sa yung him na tinutukoy o yung them na tinutukoy ay walang iba po dyan kundi ang mga pastor po ng iglesia yan. So ano ba ang karakter ng o ano ba ang angkop na karakter ng isang pastor para tawagin siyang pastor sa iglesia? Marami po kasing pastor ng iglesia ay upahang pastor lamang ng church. Nagpapastor siya ron dahil siya ay inuupahan lamang ng isang malaking church para magpastor. Pero ang totoo po talaga ng pastor, ito po ay ang pastor na ang kanyang puso't isipan at ang kanyang buhay ay inilaan niya para sa kanyang mga tupa. Ayan po ang totoong pastor. So, i-breakdown po natin mga kapatid ang karakter ng pastor na tinutukoy sa Bible. Number 1, tingnan natin sa James chapter 5 verse 16. James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Number 1 po, ang pastor, of course, dapat ang karakteristik ng ating pastor o ng isang pastor sa iglesia ay prayerful. Hindi po pwede na ang kanyang member ay mas prayerful pa kaysa kanyang pastor. Kaya nga ang ating pastor ay patuloy na iniinsist sa atin ang quiet time. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang ating pastor, isa-isa talaga tayong pinagpipray niyan. Individual. Ganun po talaga ang dapat para sa isang pastor, para sa kanyang iglesia. Kilala niya ang bawat tupa na kanyang kinasasakupan. Dahil siya ang dahil sa kanya inilaan ang mga tupang yon at siya ang responsible para sa mga tupa na ibinigay para sa kanya. Kaya ayun po ang isang advantage ng isang maliit lamang na church compared doon sa mga mega church na tinatawag. Yung mga mega church po kasi ang karamihan ng mga member doon ay hindi nakilala ng mga pastor kasi sobrang dami na nila. So tayo bilang isang maliit lamang pero of course in the coming days ito po ay magiging mega din. Amen? Pero ang kaibahan po natin, tayo po ay na-equip na noong mga turo ng ating pastor, kumbaga, compare doon sa mga ibang pastor na sobrang laki na sa ngayon. So, number 1 na sa karakteristik ng pastor na tinutukoy doon sa command ay prayerful. Ang kanyang lifestyle, of course, ay very powerful pagdating sa prayer. Pangalawa,
Pangalawang karakteristik ng persona na tinutukoy natin doon sa ating subpoint ay advisor. Binigyan ko po ng breakdown, yung pastor po yan eh. Binigyan ko po ng breakdown yung word na pastor. Yan na natin yung 1 Thessalonians 5:12. Ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:12, wala. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. The word admonish means advisor. Siya yung laging nagpapaalala sa'yo, siya yung laging nagbibigay ng payo sa'yo, siya yung lagi mong, especially pag spiritual aspect ng buhay mo ang nakatuon, ay siya ang the best para pangaralan ka. Actually, hindi nga lang sa spiritual na aspeto ng buhay, kundi sa lahat eh. Pag tayo ay, ang sabi po kasi ng Biblia, obey them eh. That have rule over you, di ba? So number 2, karakter ng persona na tinutukoy natin is advisor. Ang sabi po ng 12, we beseech you, brethren, to know them which labor among you and over you in the Lord and admonish you. Halos parehas po sa 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ang sabi doon, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So yung word po na nagre-rebuke at nagre-reprove, ito po ay isang pagpapatunay lamang na siya po ay may karapatan na mag-advise o magbigay ng payo sa iyo o mag-counsel sa iyo. So ayun po yung second subpoint natin, ang karakteristik ng pastor na tinutukoy po natin sa ating message today. And then pangatlo po, siya po dapat ay self-denial. Prayerful, advisor, self-denial. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24, First Corinthians 9:24. Sabi ni Apostle Paul, know ye not that they which run in race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. 25. Inahalin tulad ni Apostle Paul ang isang mananampalataya sa pagiging athlete. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Temperate in all things. 26 hanggang 27 tayo. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Hindi ako sumusuntok lang sa hangin, tumatakbo, sabi niya gano'n. Sa verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So number 1 po na disiplinado, dapat, o self-denial, walang iba kundi ang namumuno sa iglesia. Ang Bible po nagtuturo po na patayin natin ang ating sarili sa lahat ng mga believer. Hindi po ibig sabihin noon ay gumawa ka ng kutsilyo o magbigti ka. Hindi po yun ang ibig sabihin na patayin natin ang sarili. Kasi po ang capacity po ng ating lumang pagkatao ay laging nagmumulto. Remember, tayo po ay binago na ng Panginoon. According sa 2 Corinthians 5:17, tayo po ay bago ng nilalang. Pero yung ating lumang pagkatao na tinatawag po na Adamic nature, ito po ay laging kumikintil sa ating laman. At kung tayo po ay mahina-hina sa ating buhay Kristiyano, madali po tayong matukso
o madali po tayong ma-segue ng laman. Ang sabi po ng Matthew chapter 26 verse 41, the spirit is willing but the flesh is weak. Lagi po nating tatandaan na ang ating laman, ito pong ating laman ay napakahina po niyan. Kaya huwag na huwag niyo pong sasabihin, pag may dumadating na temptation sa inyo, na I can handle this. Yari ka kay Satan. Guaranteed ko na po yan, yung word na I can handle this. Doon po ako nasilo. Before yun pero ngayon nagpapakahamol tayo dahil mahina talaga tayo. So we are talking here na tinutukoy po natin yung karakteristik po ng pastor na tinutukoy. Dapat po siya po ay self-denial. Pang-apat. Ano tayo? Pass na, no? Letter T. Ang isa pong karakteristik o karakter ng pastor na tinutukoy sa Biblia, siya po ay tender. Tender, hindi po palasigaw. Okay lang po na ang pastor ay sumisigaw sa pulpit, pero pagkausap na natin ng personal, siya po ay very malambing na. Hindi po ba? May mga ganun po kasi karamihang pastor, binibitbit yung kanilang pagiging authoritative sa iglesia, nabibitbit nila yun hanggang sa labas. Kaya tuloy minsan nakakatisod sila dahil sa kanilang gawi na brusko dating. O may mga ugali talaga. May mga ganung pastor kasi na may mga ugali talaga na sila ay masyadong mabigat magsalita. Meron po akong kilala niyan, nandun ngayon sa kongreso. Kayo na po ang bahala kung sino po yun. Patatawag sa kongreso mamaya. Baka patawag ako sa Quadcom eh. So pang-apat po, bukod sa pagiging tender, panlima, ang karakter ng pastor na tinutukoy natin sa iglesia, siya po ay obedient. Obedient means sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ang principle ng Bible, ang authority niya na binibitbit sa lahat ng kanyang gawi. Ang prinsipyo ng Biblia, ang kanyang authority sa kanyang pamilya, ang prinsipyo ng Biblia, ang kanyang authority sa iglesia, at ang prinsipyo ng Biblia, ang kanyang authority sa lahat ng tao na makakaharap niya. Hindi para kilitiin niya ang tenga mo o ma-please ka niya, ay sasawatain niya ang prinsipyo ng Biblia. Ganun po ang tunay na pastor according sa Bible. And then panlima po, pang-anim, he must be responsible. Pastor po yan. Prayerful, advisor, self-denial, tender, obedient, and responsible. Napakabigat ng responsable ng isang pastor para sa iglesia. Hindi po biro-biro ang responsibilidad ng isang pastor sa iglesia. According to Hebrews chapter 13 verse 7, ang sabi doon, remember them which have the rule over you. Remember them which have the rule over you. Yung nagro-rule, yung namumuno sa inyo. And then sa Hebrews chapter 13 verse 17, obey them that have the rule over you. So parehas po siya na ang pastor na tinutukoy ay yung nagro-rule sa inyo, sa buhay mo. Siya po ang responsible sa buhay mo. So, yun po ang karakter na tinutukoy natin sa ating message doon sa command. Ang subpoint niya ay the character of the person in the command. Second subpoint. Dalawa po kasi yung pinapatungkulan doon sa word na remember him o remember them. Yung una pong tinukoy natin, yung him na tinutukoy doon ay yung pastor. And of course, yung pinapatungkulan ng command, sino po ba ang concern doon sa command? So ang second point po natin, the concerned person
The concerned person commanded in the command. Sino po ba ang tinutukoy dito? Meron po ba kayong alam? Sino matapang-tapang nasasagot dyan? The concerned person in the command. Bahay. Kapit-bahay, walang matapang-tapang. The concerned person, of course, is the believer or Christian. Pero, ang lahat po, ang maraming tao po kasi maraming tao nag-claim na sila ay Christian. Ang tinutukoy po ni Apostle Paul sa kanyang letter na remember him ay yung mga tunay na Kristiyano. Sino po ba yung mga tunay na Kristiyano? Ito po yung tinatawag na LGBT. LGBT. Of course, sila po ang tunay na Kristiyano. Itong mga LGBT na tinatawag. LGBTL stands for loving. Ang tunay na Kristiyano ay totoong naintindihan niya ang pagmamahal ng Diyos. Hanggat di mo naintindihan at naunawaan ang pagmamahal ng Diyos, sorry kapatid, hindi ka pa matatawag na Kristiyano. Ang pagmamahal ng Diyos ay naintindihan mo at kaya ka naging Kristiyano ay ikaw ay rumiresponde lamang sa pagmamahal na yon. Kaya ang iyong puso ay nakukure para magtagpo kayo ng Panginoon at baguhin ang buhay mo. Amen. Amen. Sila po ang mga tunay na Kristiyano, yung mga taong labing. LGBT po yan, labing. Walang pure. According sa 1 John 4:19, basahin natin muna. We love Him because He first loved us. Kaya natin siya minamahal dahil tayo ay una niyang minahal. 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not is not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Ano mo nga naman mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, kung ang kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo minamahal? Verse 21, and this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. So mga kapatid, ang pinapatungkulan po ng command na remember him, of course, ang magre-response lang doon sa command na yon ay yung may mga pusong mapagmahal o yung may pusong naintindihan na ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, letter G, LGBT tayo, ano? Generous. Generous. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, ay totoong generous. Dahil naintindihan niya na ang buhay ng Panginoong Yesus ay binigay para sa kanya, anong dahilan para hindi niya ibigay naman ang kanyang buhay sa kanyang kapwa o sa kanyang kapwa kapatid? Ang sabi ng 1 John 3:16, kabisado yan ni Brother Mark. Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So, ayun po ang totality ng pagiging generous ng isang kapatiran sa iglesia. Hindi lamang doon sa mga bagay na dapat sinusuporta natin sa ating kapatid, kundi ang hanggang sa umabot ka na ang iyong buhay ay pagkaloob mo naman para sa iyong kapatid. Pangatlo, LGBT, he must be born again. Kasi marami pong mga Christian na sinasabi sila ay Kristiyano pero hindi naman na born again.
Ang totoong Kristiyano po mga kapatid ay totoong na-born again at sila ay bago nang nilalang at iniwan na yung kanilang lumang pagkatao. Ang kanilang lumang pagkatao ay binauna nila sa lupa, even though ito po ay nagmumulto, kagaya na sinabi ko kanina, pero ang multo nito ay tinatawanan niya na lang. O testimony na lang ng kanyang buhay. And then pangatlo, pang-apat, sa LGBT, letter T stands for teachable. Hindi ka magre-response doon sa command na remember Him kung hindi ka teachable. Kasi ang isang taong willing matuto, siya po ay laging sumusunod. Especially pag ito ay galing sa salita ng Diyos. Amen? Tingnan natin yung Proverbs chapter 12 verse 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Point number 2. Kanina, point number 1, the command. Point number 2, the consequence. The result or effect ng word na remember Him. Ano po ba ang consequence nito? In general, as church, it is for the perfection, edification, and for the work of ministry according to Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Tingnan natin si Shiana. Ephesians 4:11. Ito po ang purpose, bakit po ba mayroong pastor at mayroong namumuno dapat sa iglesia. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa maabot natin ang tinatawag na Christ-likeness. Mga kapatid, ang pastor po ang namumuno ng iglesia at ang pastor po ang uhubog sa atin para po doon sa ikaititibay ng iglesia. Yung word na edify o edification is spiritual growth. The word edify comes from the Greek word oikodome, which means the building of a house. Ayun po yung ang importansya ng edification o yung pagpapatibay ng iglesia dahil ang Panginoon po, wala siyang ibang babalikan dito kundi ang iglesia pagdating ng kanyang second coming. So, ang sabi rin ng Bible, dapat sabay-sabay tayong haharap na purify. Sabi ko po doon sa consequence, in general, as church, it is for the perfection, edification, and the work of ministry. In general po yun. Pero doon po sa individual person ng bawat believer, meron pong dalawang consequence. Of course, negative and positive consequence para sa individual persona ng iglesia o ng believer. Ano po yung negative and positive? Unahin po natin yung negative. Negative consequence. Ito po yung tinatawag na, ito po mga Kristiyano na to, sila po yung mga tinatawag na sipa. Sinisipa po yan. Dahil pampagulo po yan sa iglesia. Sipa. Ano yung sipa stands for letter S, stubborn o stubbornness. Yung mga iglesyang matitigas ang ulo, sila po yung may capacity na hindi talaga sumunod sa pastor. Remember Him, ang command. At sila po yung may mga katigasan ng ulo na
na laging nagiging dahilan minsan ng katisuran pa ng iba sa iglesia. Ang katumbas po na word nito ng stubborn sa Old Testament ay stiff-neck. Sabi ni Lord sa kanyang mga taong Israel, stiff-neck people, sabi niya gano'n, ayokong humarap doon sa stiff-neck people na yan, doon sa Exodus chapter 33 na passage. Sila po yung mga taong stiff-neck. Alam naman natin yung stiff-neck, hindi makalingon yun eh. Pag ginatawag mo, nakadiretso lang yun na gano'n eh. Hindi na makalingon yun kasi masakit ang liig. So yung katigasan ng ulo, minsan gano'n din po. So sa iglesia po, sana hindi po tayo gano'n. Dahil negative consequence po ang mas kakaharapin ng individual na tao pag gano'n ang ating attitude. Pangalawa, sa sipa, immature, ito lamang yung nagpapakita ng immaturity ng isang tao. Yung tinatawag na Kristiyano na hindi lumalago, 10 taon na sa iglesia, patuloy pa rin nagiging unano, hindi siya lumalaki. Dahil hindi siya mapakain ng matitigas o solid na pagkain o salita ng Diyos. Ang patuloy na tinatanggap niya, sabi ni Apostol Paul, ay gatas pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang reflection po nun o illustration po nun mga kapatid, ay yung iglesia na hindi natututo o hindi makakatch up ng maigi ng salita ng Diyos dahil nga siya ay maaring hindi interesado o maaring may katigasan ng ulo o maaring hindi nakikinig. Kaya pagdating ng panahon, yung John 3:16 pa lang din ang patuloy niyang pinangahawakan. Okay na siya ron. Okay na yun bro, save naman ako, John 3:16. So immaturity, hindi lumalago. Pang-apat, yung taong proud. Ito po yung mga negative consequence po yan. Pag ikaw po ay hindi sumunod doon sa command, isa lamang pagpapahiwatig na ikaw ay may kayabangan o ikaw ay proud sa sarili mo. Ang taong ma-pride, hindi mo yan basta-basta mapapasagot o mapapasunod. Lalong-lalo na pag may kaharap na marami. And then pang-apat, afraid. Yung taong matatakutin ay hindi basta-basta sumusunod o ipagkakatiwala niya ang kanyang pagsunod sa isang utos lamang. Dahil marami siyang kinakatakutan na pwedeng mangyari. Bakit ako susunod dito? Baka kung anong mangyari pag ako sumunod dito Mga ganun po ay nagiging attitude ng isang persona. So ayan po yung negative consequence na ating tinutukoy, sipa. Yung pangalawa naman, yung positive consequence. Ito po yung hug na tinatawag. It stands for humility, mapagkumbaba. Yung mga taong mapagkumbaba, madali po yung sumunod. Dahil nga nagpapakumbaba, iniiwanan yung kanilang kayabangan o iniiwanan yung kanilang kaangasan sa katawan. So, humility, understanding, and then sila po ang nagpapatunay na godly. Dahil sumusunod sa isang tao na inilaan ng Diyos para pamunuan ang iyong buhay. So, hug po yan. Hindi po yan pwede pagsabayin. It's either ikaw ay sipa o ikaw ay hug. Saan ka ba, kapatid? Doon ka ba sa sipa o doon ka ba sa hug? Kasi pag pinagsabay po natin yan, pangit po yan. Lalo na pakinggan. Sipa, sabay hug. Diba? So, ayun po yung consequence ng ating word na remember Him. And then, dito po tayo sa pangatlong points natin, mga kapatid. The consummation of remembering your pastor. The consummation of remember him.
Ang sabi ko kanina, ang command na remember him ay hindi lang basta pumasok sa isip ng writer o sarili niya lang na command. Bagkos ito ay kinasihan at galing sa salita ng Diyos mismo according sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin ulit natin si Shiana, yung 2 Timothy 3:16 to 17 tayo naman. Para tayo dito sa points na the consummation or katuparan or accomplishment. According to 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, bakit daw? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ayun pala ang pinakaano nun, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Mga kapatid, ano mang command na galing sa Bible, especially dito sa atin sa iglesia, kung ito ay isang command na nanggagaling sa head ng iglesia, sa ating pastor, wala po tayong dahilan para hindi o umayaw. Ang sabi po ng Bible, ang pastor po ang nagro-rule para sa ating buhay. Ang pastor po ang nagbabantay ng ating souls, ng ating mga kaluluwa. Ang pastor po ang nangangalaga hindi lamang sa spiritual na aspeto ng ating buhay, kundi higit sa lahat sa totality ng ating buhay. At ang sabi doon, sumunod kayo, obey them that have the rule over you. Ang negative consequence po mga kapatid, pag tayo ay hindi sumusunod doon sa namumuna sa atin, tayo po ang mapapahamak. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 27, my sheep heard my voice, di ba? Ang sabi doon. And they know me. Alam niyo po ba yung illustration ng isang pastor at ng kanyang mga sheep? Meron pong gumawa niya sa isang, ano ba tawag dito? Nagbigay siya ng isang parang, nawala sa isip ko eh. Kinopia yung pastor, yung pananamit ng pastor doon sa kanyang mga tupa. Yung damit ng pastor, kinopia. Tapos, yung pastor, yung tunay na pastor, inilabas niya yung kanyang mga sheep doon sa bukid, doon sa parang, dinala niya yung kanyang lahat ng tupa, at pagkatapos niya madala doon, pinalitan siya ng isang impostor, at nagsuot din ng kagaya ng damit niya, at tinawag yung kanyang mga tupa. Alam niyo po ba yung resulta? Hindi sumusunod yung mga tupa. Alam ng tupa yung boses ng kanilang pastor. At nung bumalik na ulit yung pastor, yung tunay na pastor ng mga tupa, pastor ng tupa, at isang salita niya lamang, nagsusumuran yung mga tupa. So, ayun po ang isang illustration na dapat sa iglesia. Amen? Amen. So, the consummation of remember him, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pag ang salitang pastor ay lubos mong naiintindihan, dito po tayo magtatapos mga kapatid, at nauunawaan, pati ang totality ng kanyang calling at buhay, ay walang dahilan para hindi ka magpasakop sa kanya. Kaya ang magiging attitude mo ay pastor pa rin. Ito po ang consummation ng salitang remember him, pastor pa rin. Protect, assist, support, trust, obey, and respect. Protect or pray our pastor, assist our pastor, support our pastor. Tigil muna tayo sa support. Tignan natin yung Luke chapter 1 verse 7. Doon tayo sa word na support.
Luke chapter 10 pala. 1 to 7. Meron lang po akong gustong i-highlight dito eh. Ito po yung nagbigay ng 70, naglaan ng 70 disciple ang ating Panginoong Jesus para magpakalat ng Word of God. Inano niya tigdadalawa. Sa verse 1, after these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2 before His face, into every city and place whither He Himself would come. Verse 2, therefore said He unto them, that harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Lupit, ano? Wala kang pinapadala sa'yo, no? And into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. Hold on. Yun niyo po mga kapatid, no? Ang sabi dito, and if the Son of Peace be there, ang sabi niya kasi, pag pumunta kayo sa bahay na inyong pinuntahan, yung peace na nasa sa inyo, ito po ay patungkol dun sa 70 o sa mga pastor na disciple na in-appoint ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, pag pumunta kayo sa bahay, yung peace na nasa sa inyo, ay iwanan nyo sa bahay o ibigkasin nyo dun sa bahay na papasukin ninyo. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. Pag ikaw ay hindi tinanggap o ang iyong kapayapaan na pinapasok sa bahay, hindi tinanggap, ito ay babalik sa iyo. At hindi mananatili doon sa bahay na papasukin mo. Nandun po tayo sa word na support sa verse 7. And in the same house remain, eating and drinking such thing as they give, for the laborer is worthy of his hire. For the laborer is worthy of his hire. Parehas po siya ng Matthew chapter 10 verse 10. I-highlight lang po natin yung word na support. Sabi po ng Matthew chapter 10 verse 10, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet stave, for the workman is worthy of his meat. Ang ginamit naman dito, for the workman is worthy of his meat. So mga kapatid, ang Biblia ang masindihing nagsasabi sa mga believer kung paano natin dapat susuportahan ang ating pastor. So the word pastor, pray or protect your pastor, assist, support, and then trust your pastor. Letter O, obey your pastor according to Hebrews chapter 13 verse 17. Ang sabi doon, obey them. And then panghuli, respect. Respect your pastor. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Double honor, mga kapatid, ang nire-require ng Biblia para sa pagrespeto natin sa ating pastor. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Gusto ko po, tumayo po tayong lahat. Pera po si Pastor Noel. Pera ako. Pera po. It is a simply word of appreciation, Pastor, na sabay-sabay naming babanggitin o babasahin para sa pagkilala namin sa iyo. Mga kapatid,
Sabay-sabay po nating basahin yung simpleng salita ng pag-appreciate natin sa ating mahal na pastor sa kanyang buhay na kanyang inilaan niya sa ating mga buhay. Sabay-sabay po natin, all together. 1, 2, 3. Pastor, thank you for being a shepherd to the flock and a guiding light in our lives. Your dedication to the Lord's work our hearts and souls daily. For your guidance, wisdom, and unwavering faith, we are forever grateful. You are a blessing to this church, and we thank God for you. Your words bring hope, and your actions bring love to our community. Amen. Amen. Thank you so much. Let us pray. Oh Father in heaven, we thank you greatly, Panginoon, sa pastor na binigay mo sa amin, Lord. Sa kanyang buhay na binigyan mo ng calling para pangunahan ang iglesia ito. Sa kanyang buhay na inilaan para sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat na meron po kaming tatay-tatayan o pastor na namumuno sa amin, Panginoon. Nangangalaga ng aming mga kaluluwa. Pinapalago ang aming pananampalataya para lubos ka pang makita namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang pastor na laging nandiyan dyan, anumang sitwasyon namin, willing na ibuo sa kanyang lakas ang kanyang buhay para sa kanyang tupad. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Pastor Noel. Salamat na ang iglesyang ito ay tunay. Salamat na siya ay tunay mong pinili. Ramdam po namin yan, Panginoon. Kita po sa kanyang lifestyle, kita po sa kanyang pananampalataya. At ang lifestyle at pananampalataya nito, Panginoon, ay patuloy naming tinitingnan para makibahagi kami sa ganung klaseng pananampalataya at buhay. Lord, ang iyong mga salita ang patuloy na nagpapalago. Patuloy niyo po siyang pagpalain. I-bless niyo po siya mightily, O God, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maging ang kanyang pamilya, kasama po. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Alam po namin, Panginoon, na siya ang number 1 na target ng kaaway. At patuloy po kami, Lord, na dumudulog sa iyo. Sa kanyang katatagan, sa kanyang armory, ang panalangin ay lagi niyo pong ilatag sa kanyang buhay. Lord, thank you so much, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, ang Life of Praise sa mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong mensahe today. In Jesus' name we pray.